Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Abe from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa lahat ng inyong suporta. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. At ka na, tumatapon. Energy reading tayo General reading po ito Kuha tayo ng iyong angels number, Leo. For this week, you have the 4 for blessing in disguise. Tingnan natin to. Okay. Okay. Okay, Leo. We have the 9, 25, 26, 32, and number 6. Meron kang Gemini, Leo, Capricorn. Okay. Siguro mas magiging strong your emotion mo this time sa nakita ko dito, and then handi yung pagiging idealistic also this time, and then ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is mas magiging more on powerful and very creative ang nakikita ko sa iyo this time. Handun din yung very grounded sa iba sa inyo this week magiging ganun yung nakikita ko sa inyo, and dependable yung iba. Very fun. May mga fun situation. May mga ikakasaya ka talaga as in. Okay. Leo. Okay. Meron mga bagay ka na maaring ikinasisiya o nakakaramdam ka ng kasiyahan this week. Or may mga naiisip ka, maybe nando sa point na yun. O mga feelings happy sa nakita ko to. May mga bagay ka na maaaring naiisip or may marireceive ka na information maybe na ikasisiya mo, or may tao na nakikipag-communicate sa'yo na nakakaramdam ka ng ganun. Pwedeng nahado sa point na yun, ako nakikita sa'yo. And then also, sa iba sa inyo is pagkakaroon daw kayo ng mga reflection from the past situation. Pwedeng halimbawa yung mga good things man yan, or mga taong nakasalamuhan mo, basta may mga reflection from the past situation, good or bad man yon sa nakikita ko dito, or may mga bagay ka na iisipin. Maybe, na either may mga bagay ka na sisiya sa atin, aalamin, maghahanap ka ng information, or may mga bagay ka na naiisip na want to transform, pwedeng nahando sa point na yon. Sa iba sa inyo is makakaramdam daw kayo ng mga pagkalito. Yan, may mga bagay na pagkalito, may mga bagay na medyo konting doubt or worrying in some aspect of your life, may mga pag-aalinlangan, may mga unclear situation or unclear thinking, pwedeng doon sa point na yun. Pwede pag-aalinlangan sa mga bagay o sitwasyon na gagawin mo this time. Handun din yung point na ang nakita ko sa ito, you want to structure something into your life, or yung mga bagay ka na gusto mo i-forso, gusto mong gawin, actionan, i-move. Pwede na handun yung point na i-delay mo muna iyon, or magkakaroon ka ng mga pagpapaliban, pwedeng nahanto sa point na yon. Ay, sorry anak. Nagulat yung anak ko. Sorry. Pwedeng nando sa point na iyon. Kung ipo-force ko na ba siya or hindi, or dapat na ba, kailangan na ba, pwedeng, kung ano man yung mga sitwasyon na yun, na konti ipinagpapaliban or dinidelay or madidelay maybe. Sa iba, madidelay. Kung ano man niya, sa iba naman sa inyo is nandun yung point of boundaries. Pwede rin na nagpuput boundaries ka na rin sa mga tao na nagko-connect sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Or someone is may boundary pagdating sa'yo. So, iba naman sa inyo is nagkakaroon ng mga limitations in life. Pwedeng may mga bagay ka, nililimitahan mo na pagdating sa'yo. Halimbawa, sa iniinom, kinakain, sa paggastos, o sa mga bagay na medyo nagkakaroon ng limitation. Or pwede rin na mga bagay na iniisip mo to transform, pwedeng nandun sa point na yun. Meron ako nakikita ng mga dealing situation, pwedeng may tao na makikipag-deal sa'yo, or in what way man yan, pwedeng trabaho, or pwedeng mga dealing when it comes to happiness, connection, pwedeng nandun sa papag-uusapan. May dealing, commitment, contract, also meron ako nakikita dito.
partnership, meron din. And nandun din yung point of promises. Pwedeng nandun yung sa sarili mo, pwedeng yung magpa-promise ka na ganito ka na, ganun ka na, dapat ganito. Maybe nandun ka na sa point na yon. Or sa iba naman sa inyo is may tao na magkakaroon ng promises sa iyo or ikaw ito sa kanya. May marireceive ka daw na blessing or makaka-receive ka ng gift, pwedeng nandun sa point na yon, or tulong or pagmamahal. Sa iba naman sa inyo is ikaw ito sa kanya. Meron ako nakikita na pambobola. Pwedeng bobolahin mo or may taong bobolahin ka. May mga papuri at pasasalamat din kasi ako nakikita. May mga kasiyahan. Also is magkakaroon ng mga pag-uusap related to money. May ganong connection. Basta connected yung money doon sa siguro yung dealing na yon, pwedeng ganun, o kaya sa trabaho, pwedeng na doon sa point na yon. Yun nakikita ko. Andun din yung point na iba sa inyo is medyo nai-inspired ata yung iba or you feel inspired. Hindi expired ha, inspired. Actually, yun, may mga bagay na ina-imagine o kaya naman is nado yung point o mas nagtiwala ka na sa intuition mo or you need, no? Sa nakikita ko dito. And also is yun nga, may inspirations na nagaganap or may situation na nai-inspired ka this time sa nakikita ko sa'yo. Siguro may ini-instructure ka o may gusto kang gawin na medyo inspired ka doon. Pwedeng nahandol sa point na yun. No? O may mga ini-imagine ka lang sa iba. Tingnan natin ang, hindi pa pala ate, ang aking angel number. Okay, we have the 1010. Oy, this is a completion. We have the 1010. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo yung mga number na yan. We have the 44, 2424. Kung titignan mo, almost 4 ka ha. Tamo ha? 2 plus 2 is 4. 444, 444, 77. And the good luck. The good time, the good luck, and the willpower. Ay, ang ganda naman talaga. Oh. Diba? Saan ka? Pero it's up to you. No? Hando yung point of 10-10. May mga, sabi ko sa inyo, may mga sitwasyon na parang nadidelay or i-delay or ipagpapalibad something or something transformation. Maybe this is, ito yon, maaring ito yon, yung 10-10. Pero, there's a completion happen into your life. May mga blessing in disguise na maaring may ipapadala sa universe to give that blessing or mismong ikaw yung gagawa nito sa mga idea mo, no? Pwede na doon sa point na may mga good time situation. Ako nakikita dito, siguro may mga paggastos talaga o may mga happiness, celebration, o yung mga gagawin na magugustuhan mo o ikasisiya mo, no? Kasi rebuilding to no? Parang restructure or rebuilding. And syempre, handito si good luck. Also, the 7 is a divine number. Ibig sabihin, you are also the guided when it comes to a universe at sa mga iyong guided, no? Handun yung point na yun. There's a good luck coming sa buhay mo and handun yung point of willpower. Ibig sabihin, may mga successful achievement. Ako nakita prosperity. Handun yung pagbabalik ng iyong courage or handun yung there's a luck, no? Mas magiging go-getter, courage, or luck na mangyayari sa'yo. Kasi also, 8 plus 1 is the 9. We have the 9 din kasi. Also, the 9 kasi is the fulfillment. No? Andun yung fruition pagdating sa iyo. May mga magagandang way. Oh, meron ka pang Uy, congratulations. Tingnan natin yung iyong 10-10 ha. Ito to obstacle to na mabubuwag mo na yung obstacle ng buhay mo. Kasi also the 4-4 is rebuilding yan. Pagbabalik ng strengths, yung building character and experience. So, siguro handun yung point of the hardship yung mga hardship na pinagdadaanan this time, ma-release na yon, no? Kasi we have the 10-10 din kasi. Pero iba sa inyo, it's up to you. Ibig sabihin, may mga bagay o may iba sa inyo na kinakailangan na talaga. Okay, we have 10-10. 1 is the beginning, the 0 is the ending, and the beginning din. No? Moderation, patient flow, clarity. Magkakaroon ng mga clarity, there's a movement, magkakaroon ng self-realization, at magkakaroon ng mga actions na this time, unconditional love. It's time to put those long cherished idea, tulad ng sabi ko kanina, there's an idea, into action. Kaya sabi to, it's up to you. Take it action, no? To complete the situation or complete yung mga unfinished business
or in a nice way ha, baka magkamali kayo. You will soon come into contact with the appropriate individual, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities, trust in the process. May mga bagong oportunidad na darating sa iyo. No, Leo, kaya grab mo na yon sa nakita ko dito sa iyo. Pero, syempre, it's up to you. Pag-isipan mo pa rin. Mahando yung point na binibigyan ka pa rin niya ng chance to think. No? Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy this week. Energy po ni Leo this week. Pero maganda yung ano mo. Kasi may blessing in disguise. Your energy. Energy mo this week. Okay, energy mo this week. Panalo, puro ano sword yarn. This week, ang nakikita ko sa iyo is may mga time daw na parang mararamdaman mo na parang napapagod ka, nararamdaman na parang may mga bagay ka naiisipin actually dito, no? May mga bagay ka naiisipin na maaring may mga konting lungkot o kaya you feel nga pagod, pwedeng rin sa trabaho kasi yun, ano, yung nakikita ko sa iba, baka sa trabaho mo, di ba? Baka ang trabaho mo syempre alam mo yung parang same pattern, parang minsan nakakapagod, di ba? Parang, trabaho na naman. Parang after ng resting time, trabaho na naman. Parang nakakatamad. Alam mo yung mga ganun sitwasyon. Pwedeng nahandoon sa point na yon sa iba sa inyo. And then also, energy mo rin is yun nga, tulad ng sabi ko kanina, is merong mga doubt situation or nahandon yung point na magkakaroon ka ng either self-doubt sa sarili, sa mga bagay na want to pursue, o may mga bagay ka naiisip na makakaramdam ka ng ganon sa iba sa inyo. Handon din yung point na may mga bagay daw na hindi ka magiging aware this week, no? Or pwedeng nangyayari na rin sa iyo, no? Kaya ang pinaka-the best siguro dito is mas maging aware ka. I mean, when it comes to an awareness, maraming klase, siguro alam niyo naman, naiintindihan naman siguro yung awareness, di ba? Pwedeng handang yung point, may mga bagay na hindi mo talaga totally pinag-isipan, pwedeng na doon sa point na yun, baka bigla-bigla ka, o kaya may mga bagay na nangyari na noon, tapos uulitin mo na naman ngayon, parang nagiging same pattern pa rin, yung mga ganun sitwasyon. Kaya medyo maging aware kayo, no, sa nakita ko. But comes to rin sa energy mo, is ingatan mo rin yung sarili mo kasi may mga time kasi na baka may mga manakit sa iyo, no, masakit yung ulo mo, yung paa mo, may mga masama yung pakiramdam, siguro minsan nangangati ilong mo, baka magkakasipon ka, o kaya when it comes to a throat, ganyan, may ubo, sipon, lagnat, o kaya meron kang sakit sa throat, or sana wala kayong sakit when it comes to a thyroid, mga ganyan, no, o kaya masakit yung lalamunan, minamalat, ingat na lang din kayo pagdating sa inyo, no, sa sarili nyo, or maybe related, or maybe sa iba sa inyo is sa family, kasi we have the family rin lumabas. Kaya ingatan nyo yung sarili nyo, ha. Tingnan natin ang parating kay Leo. Parating sa Leo. May mga wino-worried ka, no? Alam mo yun? Bakit? May mga bagay na hindi ko lang alam why. Tingnan natin. Parating po kay Leo. Parating kay Leo. Okay. Oh. Talaga po. Okay. Parating sa iyo. Okay.
Okay. Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, teka lang Leo Kailangan nating sumahin to Sumahin. Sabay ka rin Okay. Parating sa iyo, basta tandaan nyo palagi vice versa tayo Meron ako nakikitang babae. Pwede itong babae na to is mas may edad to sa'yo. Or pwede rin nakaedad mo, pwedeng nandun sa point na yun, or mas matanda sa iba, sa inyo. Malapit to sa iyo, basta malapit man sa iyo or hindi kasi nandun yung pag-uusap or magkakaroon ng conversation maybe o may mga pagkakasunduan kayo na connected yung pera, no? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Pwede magbibigay ka sa kanya or tutulungan mo siya or vice versa, makaka-receive ka sa kanya ng tulong. Or maybe yung babae na yun is may mga open up situation. Ibig sabihin, may pag-uusapan o mag-open ka sa kanya or mag-open siya sa'yo. No, nandun yung point na yun. And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is meron daw kayong mga hinihintay. Parang handa yung point of you're patiently waiting with something. Maybe there's a result, or kaya is meron ka mga reward na hinihintay, pwede na sa point na yun, or may mga bagay ka this time na gusto mong fokusan. Pwedeng isa or dalawang sitwasyon sa iba na pinufokusan mo or fokusan mo. Or pwede rin naman na yun, pwede naman sa iba is may mga naiisip kayo na gusto nyo fokusan pero nalilito kayo kaalin ang uunahin mo. No? Mahirap nga talaga naman. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo na parating sa inyo, merong ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka na sitwasyon sa buhay. Meron daw ganun. Akong nakikita sa iyo. Merong parating na hindi mo aasahan or may mangyayari na hindi mo aasahan na ito is darating. Ano yun ate? Ang nakikita ko kasi dito is maybe is related ito sa achievement. Or pwede rin kasi na connected siya sa basta achievement connected siya. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo is may marireceive kayo or pwedeng yung may mga times na delay in the past and this time you will receive it. Pwedeng nato sa point na yun. Or pwedeng iba sa inyo is connected siya sa mga papers and documents mo. Hindi ko alam kung saan parte ng buhay mo yung papers and documents Pwedeng may mga inaasikaso ka in the past na papers and documents or may mga asikasuhin ka na papers and documents and marireceive mo ng achievement iyon in good way. No? Yun na nakikita ko. Meron ako nakikita na wish come true mo na makakamit mo this time. Yun ang sabi. May mga outgoing na parating din. Ako nakikita, maybe nahandon yung point of traveling, malayo man o malapit yan. O nahandon yung mga new exciting plan ka na gagawin or magkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Pwedeng outgoing din. Or yung iba dito is may mga pagpaplano ka na gagawin. Sa iba sa inyo. Sa iba is may mga project ka na gagawin or paplanuhin. Or may mga project coming. Pwedeng nahandon sa point na yun, Ang nakikita ko rin dito sa iba sa inyo, there's a victory and success happening into your life. You will become a center of attention. Hindi ko alam in what way, pwedeng pag-uusapan ka, pwedeng may mga achievement or well-wisher ka talaga na makakamit, or pwede rin naman na you're in a TikTok, Reels, Facebook, or mga platform, networking, artist, government connection, or mga social media na meron ka. Pwedeng nahandon sa point na yun. Kaya medyo nakikita ko yung maraming tao. Ako nakikita rin kasi, yun, maraming tao ako nakikita. Ang parating din sa iyo kasi is, doon sa material success, material success, wealth, prosperity, ako nakikita sa iyo. Alam mo ba may babae na matanda? Hindi ko alam kung babae siya or maybe lalaki sa iba or family member. Pwedeng nahandon sa point na yon. No? Ako nakikita sa iyo na meron siyang
Hindi ko alam kung susuportahan mo siya or susuportahan kaya. Parang ganun kasi nakikita ko dito. Yun. May mga bagay ka na ano, no, i-develop or magkakaroon na siya ng development in some aspect of your life. Ano ba yan, ate? May ile-let go ka raw eh. Yun ang sabi. May malalaman kang katotohanan. Ano malalaman ng katotohanan? Merong tao. May malalaman kang katotohanan. Pwede manggaling ito sa babae. Well, kung sino man siya, babae o lalaki, kasi nandito si Devil. Medyo delikado ito Leo, mag-ingat ka na lang kasi dito pwedeng may tao na hindi ko alam kung magtatampo siya sa'yo, or may tampo siya sa'yo, or may galit siya sa'yo, or may iba dito is this evil eye ito, no? Yun na nakita ko. Or palipad, ano yun? Palipad hangin? Palipad salita hangin? Mga ganun. May mga bagay ka daw na ina-analyze. May mga bagay ka daw na i-analyze, ipa-progress, or parang nagtithink ka about strategy in some aspect of your life. Parang nahandun sa point na iyon ng iba sa inyo, no? Tingnan natin, Leo, ang dapat mong iwasan. Ano po ang dapat iwasan ni Leo this week? Yan na, binigyan ko na kayo ng maraming, kasi ang dami nyo rin mga kasing energy. Hello. Tingnan natin. Dapat mo iwasan this week, May 10 to 16. Leo. Leo po. Ayun, no? Ayun na nga lang. This week na dapat iwasan ni Leo. Thank you. Alam mo, meron kang marireceive na meron kang marireceive na ikaka-excite mo. May magtatapos sa buhay mo, or does an end of a cycle happen? So, iba dito is paglipat. Hindi ko alam in what way. Marami kasi ibig sabihin ng paglipat, either lilipat ka ng bansa, lilipat ka ng place, ng bahay for a while, or lilipat ka ng trabaho, or may mga bahay ka na ililipat, or a part of the family is medyo may paglipat. Pwedeng nado sa pwedeng for a while, pwedeng baka by bakasyon lang talaga, di ba? O kaya is kung ano man yan. Pwedeng nandun sa point basta may mga ganong paglipat na situation. And dapat mong iwasan this week. Syempre yung makinig ka sa mga tao na sinasabi ko, ano yung mga sinasabi nila na pwedeng makapag-prostrate sa iyo, ganyan, yung mga chismis, makisawsaw sa chismis, gumawa ng chismis, yan, iwasan mo na lang yan, no? Umiwas ka na lang din sa kanila, o kaya ano yung mga bagay na sitwasyon na marireceive mo, maririnig mo. Ano lang, 'di ba? Basta yung mga bagay na pwede mo ika-prostrate, umiwas ka diyan, no? And also umiwas ka sa mga tao na yun nga, yung mga cheating, or yung lolokohin ka, dadayahin ka niya, or ikaw ito, maybe sana wag naman. Umiwas ka na rin na mas stagnant ka sa sitwasyon mo. Kung pwede mo naman gawin na ngayon, bakit mo pa gagawin bukas? Pwede mo naman gawin, diba? Iwasan mo yung ganun. Huwag na magkaroon ka ng delay o i-cancel yung mga bagay kung sa tingin mo, na, dapat na, diba? Na doon sa point na yun. Yung out of control ka, iwasan mo yun, no? Iwasan mo yung pagkalito, or magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, yung matakot ka sa mga bagay na gusto mong gawin, or hindi yung point, halimbawa may mga fear of change ka na mararamdaman, huwag kang matakot, diba? Try and try until you succeed hanggat maaari. Siyempre, makinig ka rin sa opinion o mga sinasabi ng ibang tao, no? Yun na nakikita ko dito. And then, you need to enjoy your life din sa nakikita ko. Kung may mga bagay ka na kailangan mong gawin para maging stable more sa buhay, gawin mo, no? Find your destiny, clear path and positive destination is needed, ang sinasabi dito. And then, syempre tandaan mo palagi na time is gold. No?
mahirap din kasi magsayang ng mga oras, 'di ba? Alam niyo naman siguro 'yun ang mga dapat mong iwasan, yung magsayang ng oras, ng panahon, pagkakataon. Basta, kasi sa Japan kasi, ewan ko kung sa Pilipinas, hindi ko alam, time is ano ba sa Japan, ay sa Pilipinas. Sa ano kasi dito is gold. Hindi ko alam kung sa Pinas ko ano eh. Tingnan natin. Yon, be creative and always balance and control physically, emotionally, spiritually, kung saan aspecto ng buhay mo yan. And tingnan natin ang love. Love ni Leo. This week, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na to. Kamusta po ang love ni Leo this week? Leo in love this week. Tingnan nga natin. Ganun. Kinilarity ko pag ganun din naman yung lumabas. San ka? Diba? Okay. Okay, kung kayo is single. Kung ikaw is single, yes. Arte mo talaga, ate. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sabay ka na. Talaga naman maarte si ate. Okay, kung single ka, meron ka nakakausap eh. Meron ka nakakausap dito. Iba dito nakakausap nito. Mararamdaman mo, nakakausap or nakausap mo na siya maybe sa iba. They feel happy. Nakakaramdam siya ng happiness. Pwede nagkakaroon kayo ng text me nito or maybe this, wala pa naman siyang label actually dito sa sitwasyon mo. Parang handang yung friend, no, na pwede rin kasi na getting to know each other o kaya naman talagang friend mo na talaga siya, mga ganun. Handa yung pagpapahalaga, mararamdaman mo yung pagpapahalaga na gagawin niya or yung feelings na happiness mararamdaman mo dito sa tao na to. Ito kilala mo na to as in ang nakikita ko to. Pero bakit parang may lungkot ako dito? Hindi ko alam in what way kung bakit may lungkot. No, either sa part mo or sa part niya, may lungkot ako nakikita sa mga single dyan. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay sa nakikita ko dito, ando yung point na nagkaroon ng cheating, no? Nagkaroon ng cheating, naging very manipulative, nagsinungaling, naging sneaky yung connection. Iba dito, ibang lahi ba yung niyo? Or magkaiba kayo lang ng lingwahe or pwedeng nasa ibang bansa lang talaga siya or ikaw. Kaya medyo iba yung language na narinig ko. Yun na nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko dito sa mga nakahiwalay dito is they want to confess. No, hando yung point na gusto niya mag-confess, nagkakaroon siya ng regret gusto kanya kausapin. Hando yung point na alam mo yung situation na gusto niya magsalita, gusto niyang sabihin, yung gusto niya sabihin pero hindi niya magawa. Alam mo yun, nahando sa point na yun. Nag-iisip siya, nagsisiyasat siya, nagiging back and forth yung situation o yung energy niya sa nakita ko dito. Naghahanap siya, nagsisiyasat siya, naghahanap kung ano dapat niyang gawin. Actually, paano niya magkoconnect or paano sasabihin niya o anong starting ng situation, no, ako nakikita dito. Pero handun yung point of maari magkaroon ng text message or makareceive ka sa kanya. Sa nakikita ko ito. Yun na nakikita ko. Gusto naman niya ng recovery eh. Kumbaga, titingnan ko dito, handun yung point na nagkakaroon siya, they missing you, sa iba dito, namimiss ka niya, or nagkakaroon ng reminiscing from the past situation. Gusto niya uli ng new beginning pagdating sa'yo, no? And then also, ang nakikita ko naman sa mga may third party relationship. So may mga third party relationship dyan. Oo, kasi andun pa rin naman yung pagsisinungaling. Pero sinasabi niya kasi dito, they care. No? Ako nakikita dito. Maaring
they want to start fresh. Parang handun yung point na gusto niya kasi linisin yung sarili niya pagdating sa iyo. Hindi ko alam, ano yun, pwede ba yun? nagka third party, tapos pwede mag-uusap kayo, tapos sabi niya, hindi yan totoo, hindi yan pwedeng, kasi handun yung, parang gusto niyang linisin yung sarili niya, or linisin yung mga sinasabi mo. Baka halimbawa, medyo inaanuhan mo siya, di ba? Siguro magde-demand siya doon, hindi ganyan. Pwedeng nahandun sa point na yun. Yun, kasi handun din yung point of, sa nakikita ko sa kanya, parang niloloko niya rin yung sarili niya. Alam mo yung point na, alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya, alam niya sa sarili niya na may mali, pero denying siya. Alam mo yun? Parang handun yung point na ibabato niya sa'yo na pwedeng ikaw yung nagiging cause o naging cause about the situation. Pwedeng nahandun sa point na yun. Yun na nakita ko. Kasi nakita ko rin dito ang disappointment, no? Baka magkaroon, well, may third party, kaya ganun, disappointment, no? Ako nakikita dito. Ang nakita ko dito, magkakaroon nga siya ng dependable part. Depensa. Kasi pwedeng handun yung point, hindi lalabas lang kami, pero kasama niya yun. Nahandun sa point na yun. Yun nga, yung sabi ko, di ba, parang pagtanggi ng totoong sitwasyon. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong third party relationship, ang nakikita ko dito, ang isa sa inyo may sasabihin. May sasabihin, parang siguro may i-confess or may sasabihin. Ako nakikita. Sa walang third party to, isang pag-uusapan nito, either connected siya sa mahalagang bagay o mahalagang sitwasyon, o connected siya sa pera, or connected siya sa mga collaboration or mga celebration or gathering. Pwedeng nahandun sa hindi ko alam kung anniversary nyo ba, may pupuntahan ba kayo mga gathering, or may mga situation of happiness na pwedeng mapag-uusapan, o may mga pupuntahan na gano'n. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon nyo. O meron kayo imi-meet, pwedeng nahandun sa point. Pero may confession, kumbaga may sasabihin yung isa sa inyo na connected dun sa mga sinabi ko. Tingnan natin yung iyong money. Universe this week po. Kamusta po money niya? Money po nila this week. Money po ni Leo this week. I-ano nyo na lang i-ano nyo para baka nababagalan kayo kay ate. Ooh. Okay, when we have the Queen of Pentacles. So, okay, when it comes sa iyong money, namamanigyan pa ako. Pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ka empty. Hindi naman ko nakikitang empty. Nandun yung point of receiving, hindi, well, satisfy ka naman sa nakukuha mo ngayon or makukuha mo. Kasi there's an achievement, reward, and positive outcome naman pagdating sa iyo. Pagdating sa money mo, mas nagiging more on aware ka this time. No, siguro nga dahil sa mga nangyari in the past, 'di ba? Maybe you learn dun sa sitwasyon na 'yon. Andun yung point of nagkakaroon na sa'yo ng clarity to decide na ay dapat ganito. Parang naaalala mo na, ay nako, ganito, ganyan, dapat ganito na ako, hindi na tulad ng dati, dapat gano'n. Kaya medyo ang nakikita ko sa iyo is mukhang nagkakaroon na ng awakening pagdating sa pagpapatakbo sa iyong pera. Mas good naman yun sa iba, or nahando yung point of nagkakaroon na ng transformation. No, hando na yung mga bagong plano or mga new beginning
ng plano mo this time sa nakita ko dito. Mas nagpo-focus ngayon kasi sa mga pangarap mo sa buhay. Kumbaga nandun sa point na yun, no? And then, ang nakikita ko rin sa'yo is, you try to make it balance yung situation. Talagang yung mga maling gawain mo o mga maling decision making or mga maling pagpaplano sa mga nakaraan, yung mga mali sa nakaraan, ngayon, ang nakita ko dito is itatama mo na siya. No? Yun na nakikita ko sa iba. Or kinakailangan kasi nandito si it's up to you. But still, nandun yung receiving. Hindi siya malaki pero you will receive. Siguro sakto lang or satisfy ka naman sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, ang nakikita ko sa iyo is maaring nandun yung point na may dalawa or isang tao na kokonek sa iyo na maaring tutulungan mo siya sa pera or magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money. Tutulungan ka niya or tutulungan mo siya. Iba dito, isa or dalawa, no? Yun na nakikita ko dito. Baka makaka-receive ka ng text message or iba dito is maaring may taong kokonek sa iyo na siya yung makakatulong sa iyo, connected ang pera. Pwede na doon sa point. Pwede may mga dealing, pwedeng ganun, or kokonek siya sa iyo na connected yung pera. Yun ang nakita ko. Baka hingi ng tulong or tutulungan mo or siya yung makakatulong sa iyo. Yun. Arigato namaste, God bless.